Hello guys, good morning, kumusta po kayo and welcome back dito sa ating panibagong video dito sa ating channel. Ngayong umaga pong ito ang pag-uusapan naman natin is magkano ang kapital, yung updated na capital ngayong 2025, August 2025 ang kapital natin para sa 100 heads chicken. Magkano yung ating magagastos para sa ating 100 heads na RTL chicken. Ito ay pagpapatuloy pa rin ng ating capital at location. So pag-uusapan natin ngayon is magkano ang kapital natin magagastos sa ating 100 heads ng RTL chicken. Yan. So kung yan ang iyong inaabangan, stay tuned at pag-uusapan natin yan pagkatapos lang ng maikling intro. Okay guys, welcome back. Ayan, so itong mga nakaraang mga episode dito sa ating Ultimate Beginner's Guide, no, na ating tutorial. Ito pong ating beginner's guide na ito ay walang pagkiklaim na tayo po ay expert sa ating mga sinasabi, kundi ito po ay sharing ng mga experience na ating pinagdaanan mula nung nagsisimula po tayo hanggang sa ngayon ay nakakapag-expand na po tayo. So kung kayo po ay isang OFW, isang empleyado na gustong magsimula mula sa small scale hanggang sa medyo palaki na RTL business, pwede po itong maging guide ninyo kasi nung panahon ko na nagsisimula ako, wala pong ganito. So ito pong isang kurso na ito ay para sa mga nagsisimula, no? At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung capital outlay natin sa 100 heads ng updated natin ito na presyo, yung capital outlay natin ngayong August 2025, no? So nitong mga nakaraang mga taon, nagbago na rin po yung ibang mga presyo ng ating mga bilihin, presyo ng mga ng manok at kung ano-ano pa. So dito pag-uusapan natin yung updated na capital outlay natin for 100 heads chicken. Magkano gastos natin, magkano yung kikitain natin. So ngayong gabi na ito pag-uusapan natin yan. So guys, wag na natin patagalin to. Kung ikaw ay bago sa channel nito, mag-subscribe ka na dahil may mga susunod pa tayong mga videos na i-upload, no? At hopefully ito ay makatulong sa inyo, no? So ngayon, pag-usapan natin yung capital outlay natin. Wag na natin patagalin. So unang-una guys, ang kailangan natin is basically yung ating RTL chicken na 16-week-old at saka yung housing natin at saka yung cages natin. So these are the three important things na kailangan nating ihanda bago tayo makapagsimula ng business. So unahin natin yung housing guys. Yung housing guys ng 100 heads ay hindi ito masyadong malaki, no? So ang ginagawa namin guys sa pagpipresyo o pag-estimate ng housing is basically itina-times namin yung gastos sa per head ng chicken. So nakita namin na 150 pesos ang allotted budget namin per chicken doon sa housing. So more or less, yung ipapagawa mong housing is mga nasa around 15,000 pesos. So medyo okay na yan, yung ganyang klase ng housing. May bubong na, kailangan medyo lampasan yung hangin, bukas kasi hindi masyado kulong, no? So kung nakapag-research na kayo sa YouTube, may mga housing naman tayo na makikita tayo dyan na hindi kung ano yung design, no? So yan ay sementado na rin ng flooring. Basic lang itong housing natin para lang may house natin yung 100 chicken natin, yung ating layer chicken. So kapag meron na tayong housing guys, nakapagpagawa na tayo, pwede na tayong bumili ng cages. So pwede rin gumawa lang ng cages, pero kung gusto mo na ayaw mo na mag DIY, pwede ka nang bumili ng ready-made na cages. So yung 100 heads mo is basically dalawang cage lang yan, dalawang cages. So more or less ang presyo ngayon, yung updated prices mga nasa around 8,000 pesos per cage, no? So
ang gagastusin mo dun sa dalawa is 16,000 pesos. So, yan ang kailangan mo ding ihanda. So, syempre, pag may cages ka na at may housing ka na, kailangan mo na ng ating manok. So, yung presyo ng RTL chicken na 16-week-old ngayon is mga nasa around 420 to 460 pesos. So, lagay natin sa pinakamababa, 420 times 100, 42,000 ang ating magagastos diyan. So, syempre, yan yung ating magiging initial na capital outlay. So, 42 plus 15 plus 16. So, yan ang ating more or less magagastos. Nasa around 73,000. No? 73,000 pesos ang magagastos mo, ang initial capital outlay mo. Pero, syempre, meron ka pang mga gastusin yan pag nag-ooperate ka na kasi 1 month after pa bago ang ating mga manok mangitlog. So basically mga nasa 19, 18, 19, 20th week pa bago pa yan magsimulang mag-drop, no? So unahin natin yung isang buwang gastos kasi wala pa tayong kita dyan. So yung unang-una natin magiging gastos dyan basically is yung feeds. So yung pakain ng ating mga manok ay 110 grams. So yung 110 grams average niya in per day is basically times mo yan sa 100. So 100 times 110 grams, 11 kilos per day yan. Times mo yan sa 30 days, magiging 6.6 sacks yan. So yan yung iyong papapakain sa 100 heads, 6.6 sacks per month. Times mo yan sa current price ngayon ng feeds. For example, yung ginagamit namin is 1,470 pesos ang isang sao. So kung yan ay susumahin mo sa isang buwan, meron kang 9,702 pesos na expenses. So yan yung iyong expenses sa feeds. Ngayon, idadagdag mo yan antibiotics and vitamins mo, siguro mga nasa 1,000 pesos per month yan. 200 siguro yung electric na magagastos mo dyan kasi mga 2 hanggang 4 na bumbilya lang yan. Tapos syempre pagka nangingitlog na yung mga manok mo, magbibenta ka. So, syempre may trays ka na kailangan dyan, mga nasa around 450 pesos. So guys, kung ating kukwentahin yung total capital natin, yung 73,000 plus yung mga feeds, yung mga kung ano-ano pa, magsusoma total yan sa 84,352 pesos. So ito yung total capital outlay mo sa buong buwan, yung unang first month mo. So yung iyong capital sa manok, sa housing, sa cage, antibiotics, electrics at saka sa feeds ng isang buong buwan. Okay, so ngayon syempre, iyong kukomputin yan sa loob ng 20 months kasi 20 months yung ating isang cycle. Umabot pa ito ng mga 24 months, depende sa pag-aalaga mo. Pero kung ilagay natin sa 20 months, so ang ating mga manok ay mapapakinabangan natin yan sa loob ng 20 months. No? So, times natin yung consumption ng mga manok natin na feed sa 20 months. So, basically, 194,040 pesos ang magagastos mong kabuuan sa iyong pagpakain. So, syempre, idadagdag mo yung 74,650 pesos na initial na expenses mo sa unang buwan. No? So, ang total niyan is basically 268,690 pesos. So yan yung total capital outlay mo sa iyong pag-aalaga ng manok na 100 heads sa loob lamang ng 20 months ng isang cycle. So 268,690 pesos. Ngayon ang tanong, tayo ba ay kikita? Siyempre, hindi naman tayo pwede magnegosyo kung hindi tayo kikita. So computein natin kung magkano ang pwede nating maging kita o magkano ang pwedeng makuhang gross income at saka net profit natin dito. So, yung 100 natin guys, ilagay natin sa conservative na production which is 85%. Yan yung standard, 85%. So, kung yan ang manok mo ay na 100 nangingitlog ng 85 eggs every day, times mo yan sa 30 days, meron kang 2,550 eggs every month.
So ngayon, times natin yan doon sa pinaka-basic na price ngayon ng egg sa market. So medyo yung iba may time na mataas, may time na mababa. So ilagay na lang natin sa pinaka-mura no, na computation. 7 pesos per egg. So 2,550 times 7, meron kasi isang buwan na 17,850 pesos na gross sales no, dun sa iyong 2,550. Times mo ngayon yan sa 20 months dun sa isang cycle, magkakaroon ka ng gross sales na 357,000 pesos. Yan ang yung total na sales sa loob ng 20 months. Ngayon, ima-minus na natin diyan yung ating expenses sa loob ng 20 months. No? So, syempre, ma-minus natin yung 268,690. Pero bago yan pala, syempre, pagkatapos ng iyong cycle, syempre, magkakal ka na ng iyong mga manok. 90% ang natitira almost diyan sa ating mga manok pagkatapos ng ng isang cycle ng 20 months. So basically 10%, almost 10% ang nagiging mortality natin diyan. So pagpalagay na nating 90 yung ating mga manok. So 90 ang natira. Meron tayong 150 ang presyo ng manok sa current market ng kal. So meron kang 13,500 pesos. So ngayon 13,500 pesos mo ibadadagdag mo yan dun sa iyong gross sales na 357,000, meron kang 370,500 na total gross sales including yung ating mga manok na ibinenta, yung kal. No? So minus natin ngayon yung 268,690. So ang total profit natin guys is 101,810 pesos. So hindi na masama guys kung tayo ay mag-aalaga ng manok ngayong 2025, magsisimula tayo ngayong August, magsisimula na yung mga itlog sa bare months at sigurado tayo na aabot tayo sa magandang presyo ng itlog. So baka mas malaki pa dyan ang ating posibleng kitain. So kung ikaw ay merong 84,350 o 85,000 sa bangko at sa tingin mo ay hindi kumikita ng ayos, tanggalin mo, puhunanin mo dito at posibleng sa loob ng 20 months no, ay kumita yan ng 100,000 plus added to dun sa iyong 84,000. Kung iyon susumahin, sa loob lamang ng 20 months magiging 185,000 na yung iyong pera. So pag pinagulong mo yan, syempre pwede mong kitain yung mas marami kang mabibiling manok, mas marami kang posibleng kitain kapag pinagulong mo at dinagdagan mo yung iyong kapital at iyong ibinili na mas maraming manok. So sa ganitong business guys ay syempre may risk ang mga lahat ng business, pero kung maayos ang iyong pag-aalaga at maayos mong nabibigyan ng atensyon yung iyong mga manok, pinagtutuunan mo yung business, ang ganitong klase ng negosyo ay profitable. So kung ikaw ay nakarating sa dulo ng video ito at sa tingin mo ay okay to at nakakatulong sa iyo, comment kung taga saan ka at kung kailan mo gustong simulan at mag-subscribe ka na rin dahil sa susunod na araw meron na naman tayong panibagong i-upload na video na I'm sure makakatulong sa iyo sa isang buong kurso na to kung paano ikaw makakapagsimulang mag-alaga ng RTL chicken. So sa simula lang guys medyo mahirap, pero pag nasanay na tayo, nakuha na natin yung sistema, mas madali na para sa atin. So yun lang, maraming salamat, God bless and see you all sa susunod nating video. Bye bye!